Open your Bible in Acts 20:21. Acts 20:21. Acts 20:21. The Bible says, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Shall we pray? Tayong lahat ay umuko at manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po Ama ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay magkakaroon ng aming Sunday School. Panalangin po namin, turuan niyo kami mula po sa inyo pong salita at bigyan kami ng kaunawaan patungkol po sa pagsisisi at tulungan niyo po kami na may apply po ito sa aming mga buhay. I pray na bigyan niyo kami ng kaalaman sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, so what is repentance by definition? As we review, can you give a description of repentance? Ano ang kahulugan ng pagsisisi or repentance, William? A spirit-wrought change of mind that results in a change of life. That's correct. Iba pa, ano pa? That's one thing. Ano pa ang pwede niyong ibigay na kapaliwanag sa repentance? What other? Pag sinabing repentance? Tama, pagtalikod, pag-turn, napakaganda. Now, ngayong umaga, pag-aaralan natin muli yung biblical repentance sa page number 1 at especially yung repentance kung paano ito ipinangaral ng mga Bible preachers. Okay, so pay your attention sa akin. So, pag-aaralan natin ngayong umaga how the Bible preachers in the Bible preach repentance. Now, anong bagay na dapat nating maunawaan dito? Kasi tandaan niyo mga kabataan, the Christianity today, yung Kristyanismo sa ating panahon, the Christianity today, the repentance is already gone in their preaching and in their teaching. Ibig sabihin, ang pangangaral ng repentance, makinig sa akin, ang pangangaral ng repentance at sa panahon natin ngayon, hindi na ipinapangaral ang pagsisisi. Hindi na ipinapangaral ang pagsisisi. At ngayon, titingnan natin sa umagang ito, paano ang mga preachers sa Bible ay nangangaral ng repentance. Sige, inayan muna natin inom si Kuya. Okay. So, repentance preach by Bible preachers. At meron tayong ilan na titingnan sa umagang ito kung paano nila ipinangaral ang repentance. So una, itigit sa lahat, ang ating si John the Baptist. Tingnan nyo sa Matthew chapter 3. So what we're going to discuss this morning is how the Bible preachers, the characters in the Bible, preach repentance. Pag-aaralan natin paano ang mga mangangaral sa Bible, how they preach repentance. Now in Matthew chapter 3, and in verse number, you can read verse 1 to 10, Matthew chapter 3, verse number 1 to 10. Pero babasahin ko lamang yung verse number 1 and 2. Now, sabi dito, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Now, ang setting, John the Baptist was a preacher in the wilderness of Judea. Now, in verse 2, at ito yung kanyang ipinapangaral. Tingnan nyo, in verse 2, Matthew 3:2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. That's the preaching of John the Baptist. Si John the Baptist ay nasa disyerto ng Judea, merong lugar sa Israel na tawag ay Judean Desert, at nadoon siya, at ang sabi niya, nangangaral siya, at ang kanyang pangangaral ay magsisi kayo, repent ye. Now, napakaliwanag, si John the Baptist is clearly teaching repentance. Now, ang reason dito na sinabi ni John kung bakit kailangan nating magsisi, ang mga tao ay magsisi, because the kingdom of heaven is at hand. The reason why John the Baptist preached repentance, according to his preaching, because the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin, nandito na yung hari ng Israel, yung Messiah, yung si Jesus Christ na hari ng langit,
ay yung kaharian ng langit ay bababa na dito sa mundong ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yun yung ibig sabihin ng Kingdom of Heaven. Now, ang sabi dito, verse number 7, tingnan nyo, basahin, sino ang nakakita? Pakibasa ko ng verse 7. Grace, can you read verse 7, Matthew 3:7? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Thank you, Grace. Ang sabi dito, na merong dalawang grupo ng mga relihiyosong grupo ito, yung mga Pariseo at mga Saduceo nung panahon nila. Ito yung mga leaders ng bansang Israel nung panahon ni John the Baptist. At ang ginawa nila, they came to John the Baptist at sabi nila, John, would you baptize us? Sabi ni John, sabi ng mga tao ito, Juan, bautismuhan mo din kami kasi nakita namin nagbabautismo ka. Bakit hindi mo kami bautismuhan din? Ano ang sabi ni John the Baptist? O salinlahi ng mga ulupong. Now parang ganito to. Halimbawa, ako ay nagbabaptize. Sino sa inyo yung nakasama last time sa baptism? Ganun yung ginagawa ni John. Ilulubog kasi pag sinabing baptism, ilulubog. Halimbawa, si Bugoy at saka si Light at si Reniel lumapit sa akin. Dinala ko si John the Baptist. At ang sabi niya, Brother RJ, ibautismo mo din kami. Ganun yung ginawa ng mga Pariseo and Sadduceo. At ang sabi ni John, sa lumapit sa kanya is, O salinlahi ng mga ulupong. Paano kung sabihin ko, halimbawa, Reniel, Light at Bugoy, gusto niyo magpabautismo sa akin? Mga salinlahi kayo ng mga ahas. Mga anak kayo ng ahas. Sa tingin niyo, anong mararamdaman niyo? Ikaw, Light, anong mararamdaman mo? Halimbawa, ikaw, gusto mong magpabautismo sa akin, pero sinabi ko sa iyo, anak ka ng ahas. Matutuwa ba kayo o magagalit? Magagalit. At ganun ang pangangaral ni John the Baptist. That's how John the Baptist preached to these people. They came to John the Baptist wanting to be baptized of him, but instead of baptism, he said unto them, O generation of vipers. And of course, what did the people feel during that time? They are probably angry at John the Baptist. Pero look, ang gusto kong pansinin niyo dito is kung paano ang pangangaral ni John the Baptist. I just want to highlight yung kanyang emphasis, how John emphasized repentance. Alam niyo ba, makinig, alam niyo ba kung bakit hindi binaptize si John the Baptist yung mga leader na ito, yung mga religious group na ito? Sa tingin niyo, bakit hindi niya binaptize? Binanggit dito in verse number 8. Sino nakakita ng verse number 8? Nicole, can you read? Nandiyan ka ba, Matthew 3:8? Pakibasa ako ng verse 8. Bring forth therefore fruits means for repentance, And verse number 9, patuloy ako, Nicole. and think not to say within yourself, we have Abraham to our father. For I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Okay, thank you, Nicole. Ito yung dahilan. Dahil, makinig, ang mga taong ito ay walang ebidensya ng pagsisisi. Sabi ni John, halimbawa ganito, lumapit ulit si Bugoy sa akin. Ang sabi ko, Bugoy, Light and Reniel, ipakita niyo sa akin ang ebidensya, ang bunga ng inyong pagsisisi. Kasi itong mga taong ito, kahit sila ay religyoso, panlabas lamang yung kanilang religious act. It's external. Their religious act are just external. That's not reality on themselves. That's why John the Baptist said, bring forth the evidence or the fruit of your repentance. Ang sabi lamang ni John is, tunay ba kayo na nagsisi? Ipakita niyo sa akin, kasi tandaan niyo, makinig dito, ang baptism requires a repentant candidate. Meaning, the baptism in the Bible always require a repentant candidate.
Kapag ka ang tao ay hindi repentant, hindi nagsisi, never siya dapat bautismuhan. That's the biblical approach. And itong mga Pharisees na to and the Sadducees na to, they don't have that evidence. Gusto lang nila magpabautismo kasi akala nila, sabi ng Bible, John, anak kami ni Abraham. We are the sons of Abraham. So, baptize us. But no, John the Baptist didn't baptize them. Because there's no fruit of repentance from these people. Now, ang one thing na mapapansin din natin dito, ang repentance always have fruit. Katulad ng ating pinag-aaralan. Yung repentance, tandaan niyo, pag sinabing repentance is a change of mind. But it has a fruit. This is the something that John requires to these Sadducees and Pharisees. Okay, you're saying that you change your mind, but where is the change of life? That's what John is saying here in this passage. But itong mga Pharisees na to and Sadducees na to, they don't have the fruit. They don't have the change of life. So, ang makikita natin dito, mga kabataan, ang repentance ay laging merong pagbabago ng buhay. That's what we talked about last week. Hindi mo pwedeng sabihin, makinig, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay nagsisi, pero walang pagbabago sa iyong buhay. Kasi tandaan nyo, lahat ng pagsisisi sa Bible, na makikita nyo, si Paul, si Lydia, the Thessalonica, these all people in the Bible, when they repented, there's a change in their life. Their lives change. So, in our time, is it different ba? No, there's no difference in our time. If a person in our time repent or change of mind, there's always a change of life. Katulad sa akin, nung ako'y kabataan, kaedad nyo, sino sa inyo ang 12 years old or mababa? 13 years old. 12 ka na? 13? I got saved when I was 13. At before ako ma-save, hindi naman ako naninigarilyo continuously, pero na-try kong manigarilyo. I think grade 4, grade 5, nagsisigarilyo na ako. Nakatry na din akong malasing, mainom ng alak. Probably, merong time na walang tao sa bahay, yung aking mga kapatid at ang aking mga magulang ay wala sa bahay. Ang ginawa ko, meron akong pera, bumili ako ng isang San Miguel beer, ininom ko, tapos tinapon ko yung alak. Nung bata ako, ako'y sugarol. Lahat ng sugal, alam ko. But, when I was 13, nung ako'y 13 years old, I repented all my sins. Now, ang naging pagbabago sa aking buhay, now, itong tandaan nyo, makinig dito, the change of life of a true repentance, makinig, the change of life or the fruit of repentance is the work of the Holy Spirit in a person. Nung ako'y naligtas, nagsisi ako, pero hindi ako ang nagbago sa aking sarili. Ibig ba sabihin, Brother RJ, nung ikaw ba'y nagrepent, ginawa mo yung mga bagay na to? Ito yung mga itinigil mo na? Yes, merong part sa akin na nag-decision ako na yun, pero in reality, it is the Holy Spirit that changed my life. And I can see it in my life. Now, so magkagayon din. Ang tanong ko, this is my question sa inyo. Sino sa inyo ang nagsisi na? Who from you already repented from their sins? Now, my follow-up question, can you observe a change of life in your life? From that day. Because everything in every repentance instances in the Bible, there's a change of life. Kahit sa mga tao na may interview na alam mong ligtas, there's a change of life. Kahit ako, nakita ko na merong pagbabago sa aking buhay. Meron naging pagbabago sa aking buhay. Now, ang tanong, follow-up question dun sa aking unang tanong, kung nagsisi na ba kayo, ang follow-up question, merong bang nagbago sa iyong buhay? Katulad ng aking asawa, si Sister Amy. Kilala niyo si Sister Amy? Nung siya'y nagsisi, parang 8 years ago, she was a devoted Roman Catholic
member. Sunday, sisimba siya sa Katoliko. Miyerkules, Wednesday, punta ulit siya sa Katoliko, Nobina. She was very faithful in Roman Catholic Church. But when she got saved, he changed his mind. He said, no, Roman Catholic is evil. He changed his mind, her mind. She's changed her mind, rather. So merong pagbabago. Ang repentance ni Sister Amiel is different from my repentance because I repented, I changed my mind toward the sin, toward my rebellion sa aking magulang. Pero Sister Amiel, she repented from false religion, and there was a change of life in her life. So, ito yung sinasabi ni John the Baptist in verse 8. This is what John the Baptist is saying in Matthew 3:8. Okay, Sadducees, Pharisees, you want to get baptized? Bring forth, therefore, fruits meet for repentance. Show the evidence of your repentance. Now, tonight, I challenge you, if you really repented, you examine yourself, is there a change of life? 3 years na ako, 5 years na akong sinasabi kong ligtas na ako, pero walang pagbabago? It is impossible. Natandaan nyo, kung ang tao, makinig dito, kung ang tao ay hindi magsisisi, hindi siya makakaranas ng kaligtasan. That's the main point of our lesson. That's why repentance is very important. Remember, Acts 20:21, ang salvation, ang pagtungo sa langit, ang pagtakas sa impyerno ay dalawang bagay. Repentance toward God, that's biblical repentance, and faith toward our Lord Jesus Christ. Kung ang tao ay hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan at siya'y abutin ng kamatayan sa mundong ito, automatic impyerno ang kanyang pupuntahan. Yan ang sinasabi ng Bible. So, that's John the Baptist preaching. Now, let's take a look at the preaching of the Lord Jesus Christ. Do you think Jesus Christ will preach repentance? Do you think? Now, in Matthew chapter 4, verse 17. So, sino nakakita sa inyo? Pakibasa ko. William, can you read it? Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, the same preaching. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kasi malapit nang itayo ng Panginoong Kristo yung kanyang kaharian dito sa lupa. At ang kanyang pangangaral ba ni Jesus Christ ay be positive? Ang pangangaral ba niya is be happy? Ang pangangaral ba niya ay encourage in the Lord? No. His preaching is repent. The same with John the Baptist. Repentance. So kung titingnan natin itong dalawang preachers in the Bible, John the Baptist and Jesus Christ, they emphasize repentance. Another part in Matthew 9:13. Matthew chapter 9, verse 13. Sino nakakita na? Matthew 9, verse 13. Rinyan, nakita mo na? Matthew chapter 9, sino nakakita na? Okay, sige, pakibasa. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I will not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, nakita niyo yun? Sabi doon, yung huling part, sabi ni Jesus Christ, I am not come. Hindi ako napunta dito sa mundong ito to call the righteous. Hindi ako napunta dito sa lupang ito. Yung reason, the reason of the first advent of Christ, it's not to call the righteous. Nung pumunta si Jesus Christ dito sa mundong ito 2,000 years ago, hindi una niyang layunin ay tawagin yung mga matutuwid. Yung mga tao ng templo, yung mga taong laging nananalangin, hindi yun ang layunin niya. Anong sabi dito? Tingnan niyo sa inyong Bible. But sinners to repentance. At yan ang layunin ni Jesus Christ. Ang sinasabi lamang dito ni Jesus Christ, hindi siya interesado sa mga tao, pakitang tao lamang ang kanilang religious act. Ngayon kung nagsisimba ka sa every Sunday sa Quiapo, ngayon kung lagi ka nagro-rosaryo, hindi niya tinatawag
ang mga matutuwid sa paningin ng tao. But He calls the sinners, anong sabi doon? To repentance. You see the emphasis? Repentance again. Now, in Matthew chapter 11, verse 20 to 21. This is interesting. Matthew chapter 11, verse 20 to 21. Sino nakakita na? William, can you read it? Matthew 11:20 through 21. Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth. Now, thank you, William. The story behind this passage is when Christ preached and did miracle to the Chorazin and Bethsaida. Yung Chorazin and Bethsaida are Bible places, meaning katulad ng tuktukan, they are places. Now, what happened is when Christ preached and did His ministry to these cities, the people of these cities didn't repent. They didn't respond. Yung nangaral at nag-minister si Jesus Christ sa mga lugar na ito, yung mga tao sa syudad na to, hindi sila nagsisi. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, alam nyo, parang ganito. Halimbawa, kayo yung Chorazin. For example, you are the resident of Chorazin and Bethsaida. Ganito ang sinabi ni Jesus Christ. Kayo, hindi kayo nagsisi sa mga milagro at mga senyales na ipinakita ko sa inyo. Nagpagaling ako ng mga may sakit. Bumuhay ako ng mga patay. Nakita ng lahat yan. Alam nyo na ako Messiah. Ang sabi ni Jesus Christ, alam nyo kung yung mga ginawa ko sa inyo at yung liwanag na nakita nyo ay ginawa sa Sodom and Gomorrah. Now, anong nangyari kay sa Sodom and Gomorrah sa panahon ni Abraham? Do you remember what happened to Sodom and Gomorrah in the time of Abraham? Joe, what happened to these cities? They got consumed by fire. They are consumed by fire. Yung Sodom and Gomorrah, mga lugar siya sa Bible na ginunaw ng Diyos because of their sin. At ngayon, wala ng Sodom and Gomorrah. Alam niyo kung paano ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Nagpadala siya ng mga apoy. Sa Sodom and Gomorrah, probably mga asteroid, we don't know. But Moses said, fire from heaven came sa Sodom and Gomorrah. At ang sinasabi dito ni Jesus Christ, kung yung ginawa niya sa Chorazin and Bethsaida ay ginawa niya sa Sodom and Gomorrah, yung mga tao sana sa Sodom and Gomorrah ay nagsisi na. At sila ay hindi sana nagunaw. At yun ang nakakatakot. Because ang mga tao sa Chorazin at Bethsaida ay hindi nagsisi. Nakita niyo yung emphasis dito ni Jesus Christ? Now, another passage in Luke 13. Luke 13, Luke 13:3. Luke 13:3. Sino nakakita na? Nakita mo na, Daniel? Luke 13:3, pakibasa ako. Okay, now, ang story dito, merong nangyari na merong mga Galileans. Yung mga Galileans, akala ng mga tao, itong mga Galileans ay masasamang tao. Halimbawa, parang ganito. Sino sa inyo taga-Tondo? Meron ba sa inyo taga-Tondo? Alam niyo kung saan yung Tondo? Di ba sa Tondo magulo? Maraming snatcher, maraming adik. Ganun yung pananaw nila sa mga tao ng Galileans. Parang masasama ang mga taong Galileans para silang mga taga-Tondo. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang pananaw ng mga tao ito, kasi merong bumagsak, itong mga tao ito ay natabunan. Yung sa verse number, tingnan niyo yung verse number 4.
Of those 18 unto whom the tower of Siloam fell, may mga tao na natabunan ng isang tore. Tower of Siloam. At ang sabi ng mga tao, ang sasama kasi nila, kaya tuloy sila na natabunan. At meron ditong mga tao din na habang nag-aalay sila ng alay sa templo, pinaslang sila ni Pilato. At ito yung pananaw ng kausap ni Jesus Christ. Pakinggan nyo to. This is their thinking. The reason kung bakit sila namatay, ito yung thinking nila, this is their thinking, yan, namatay sila dahil masasama sila. Meron bang sa inyong idea na ganyan? Di ba minsan, ay, tama lang na karmahin siya kasi ang sama niyang kaklase. Salbahe siyang tao. Nararapat lamang na mangyari sa kanya yan. Ganon yung ganon yung thinking nung kausap dito ni Jesus Christ. Pero ang sabi dito ni Jesus Christ, pakinggan nyo to, itong mga taon to na akala nila matuwid sila kasi yung mga taong napaslang ay masasama at sila magaganda, mabubuti. Ang sabi ni Jesus Christ sa mga taong ito, no, huwag kayo mag-isip na ganyan. Because sabi ng Luke 13:3, I tell you, sinasabi ko sa inyo, hindi. But except ye repent, maliban na kayo din ay magsisi, ye shall all likewise perish. Sabi ni Jesus Christ, kayo na nagsasabi doon sa mga namatay na masama sila, sinasabi ko sa inyo, maliban na kayo ay magsisi, ganun din kayong mapapahamak. And that's the preaching of Jesus Christ. Except ye repent, ye shall likewise perish. And this is something na pakinggan nyo to. Now, pakinggan nyo to mga kabataan. Itong pangangaral ng repentance, this is from the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, pakinggan nyo to, maliban ang tao ay magsisi, kayo ay mapapahamak din. Hindi sinabi dito ni Jesus Christ, pakinggan nyo to, hindi sinabi dito ni Jesus Christ na maliban na kayo magsimba every Sunday, maliban na kayo ay laging manalangin, maliban na kayo ay mabinyagan, maliban na kayo ay magrosaryo, maliban na kayo ay maging member ng Baptist, hindi sinabi dito ni Jesus Christ. Ano ang question? What is the condition of being saved from the perish situation? Ano ang sinabi dito ni Jesus Christ? Maliban, kayo ay magsisi. Kayo ay mapapahamak. And that's the same thing na gusto kong ipaabot sa inyo. Katulad ng sinabi ni Jesus Christ, tayong mga tao na nasa kwarto na ito, pakinggan nyo to, lahat tayo, every one of us in this room, if we don't repent from our sin, if we don't change our mind, kung hindi tayo magsisisi, tayo ay patuloy ding katulad ng mga taong ito na napahamak. And by the way, mga kabataan, alam niyo ba na mayroong mga tao ngayon sa impyerno? There are many people in hell right now. Huwag nating sabihin na katulad ng mga taong ito na sinabi nila, ay, nararapat lang na mapunta yan sa impyerno. Ang sama kasi niyan. Ay, nararapat lamang na siya nasa impyerno kasi masama niyan. Sabi ni Jesus Christ, maliban na kayo ay magsisi, ganun din ang ating patitunguhan. Now, ang question ko sa inyo, kayo ba ay nakapagsisi na? Kasi tandaan nyo, ang sabi ni Jesus Christ, kung hindi ka pa nagsisisi, doon tayo pupunta sa kapahamakan. Ayaw nating maranasan yan. Kasi tandaan nyo, ang repentance is a one-time event in our life, but also a continual decision in everyday life. Pero ang tanong ko, meron bang punto ng iyong buhay na nakita mo na ang isang bagay ay mali at ito ay tinalikuran mo at nagresulta ito ng pagbabago ng buhay? May question ko, tanong ko yun sa inyo. Huwag niyong sagutin ngayong umaga, pero tanong ko to sa inyo na baunin ninyo sa inyong mga tahanan. Meron bang punto or sitwasyon or pangyayari sa iyong buhay na nakita mo ang isang bagay ay mali dahil sinabi ng Diyos, mali yan.
Nung panahon ko, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Bible na mali ang pagiging sugarol, mali ang pagnanakaw, mali ang pagiging suwail sa magulang. Nakita ko siya sa Bible. At nung araw na ako'y nagsisi, inalikuran ko yung mga kasalanan na yun, at ako ay tumalikod dito. Dahil sa aking pagtalikod, pagbabago ng isipan sa mga bagay na yun, nagkaroon ng pagbabago yung aking buhay. And that's my testimony. Ang question ko ngayon sa inyong mga kabataan, meron ba kayong ganun, istorya? Meron ba kayong istorya na ganun? Yes, nagsisimba ako, nananalangin ako, na-attend ako sa church. Pero hindi yun yung question. Ang sabi dito ni Jesus Christ, except you repent, maliban na kayo ay magsisi, mapapahamak tayo. Yan ang warning ni Jesus Christ. Hindi sinabi dito ni Jesus Christ na, mga tao, maliban na kayo ay gawin to, magsimba, maliban na kayo ay maging member ng church, maliban na kayo mabautismuhan, hindi ganun ang sabi ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, nagbibigay siya ng emphasis, maliban na tayo ay magsisi, merong kapahamakan na nanarana. Now, Luke 15, verse 7 and 10. Alam nyo, kapag ka merong isang tao na nagsisi, katulad ng halimbawa sa akin, in my testimony, tandang-tanda ko, gabi ng April 30, 2007, I repented. Hey, wala akong nakitang bulalakaw, wala akong nakitang vision, wala akong narinig na tumatawag sa akin, wala. I just prayed, nanalangin lamang ako sa Panginoon, panalangin ng repentance. Panginoon, tunay nga na mali ang aking ginagawa, pinakita ng Bible na mali ang aking pagnanakaw, mali ang aking pagsuway sa aking magulang, mali ang aking pagiging sugarol. Nagsisisi ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. I did that April 30, 2007. Tandang-tanda ko yung gabi siya. Alam niyo kung anong nangyari? Sabi dito ng Luke 15:7, nung araw na yon, merong naging nangyari sa kalangitan. Can you read Luke 15:7? Pam, nakita mo na? Pakibasa nga ako, Pam. Luke 15:7. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repent, more than over 99 just person which need no repentance. Padamay ako ng verse 10 din, Pam. Pabasa din ng verse 10. Likewise, I say unto you, there is joy in the repentance of the angel of God over one sinner that repents. Okay, thank you, Pam. Ito yung sabi ni Jesus Christ. Pag merong isang tao na dumating sa punto ng pagsisisi, katulad ng binahagi ko sa inyo, na nangyari sa akin, April 30, 2007, gabi, nagsisi ako, tumalikod ako sa aking mga kasalanan, nagkaroon ng pagbabago yung aking buhay. Yung pagbabago na yun, hindi akong gumawa. Ito ay gawa ng Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, merong kagalakan sa kalangitan sa presensya ng mga anghel. Can you imagine that? Sino sa inyo nakapanood na ng basketball? Bugoy, mahilig ka sa basketball. Anong reaction mo kapag nanalo yung team mo? Masaya. Sobrang saya, di ba? Di ba nagkaroon kayo ng liga? May mga liga ba dito? Paano pag nanalo yung inyong team? Di ba? Kagulo. Ganun yung reaksyon, ganun yung kagalakan ng mga anghel sa langit. Sabi ng Bible, kapag ka merong isang tao na nagsisi. Just think about that. Gusto kong isipin ninyo kung gaano kahalaga ang kaluluwa ng isang tao sa harapan ng mga anghel at ng langit. Isipin mo, hindi interesado ang Diyos sa 99 na matuwid. Interesado siya sa kahit isang tao na magsisisi. Kasi alam niyo kung bakit napakahalaga? Sa langit ang isang kaluluwa ng tao. Bakit kaya? Sinong idea sa inyo? Bakit sinabi dito ng Diyos na sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, there are billions of people in this earth,
Why a soul of a person, sabi doon, if one person repented, there's a joy in the presence of the angels. Bakit napakahalaga kahit may isa lamang sa bilyong-bilyong tao? Sa tingin nyo kaya bakit? What do you think the reason why God gave importance to a soul of one person? Because I just want to highlight, sabi dito, one sinner that repented. Even one repented, it brings joy to the presence of the angels. Bakit kaya? Why do you think ganun ka-importance yung isang kaluluwa ng isang tao? Do you know kung bakit? Alam niyo kung bakit? Para sa akin, opinion ko lang to, because alam ng Diyos kung gaano kahirap ang buhay sa impyerno. Siguro iniisip nyo ay, pag nasa impyerno na ang tao, masasanay din yan? No, hindi. Dahil sa impyerno, pakinggan nyo to, ang hell ay merong gnashing of teeth. Yung gnashing of teeth, yung ngipin na nagkikiskisan, yung, alam nyo kung bakit nagnanash yung teeth? Sa sobrang pain na nararanasan ng kaluluwa doon. Yung ngipin mo nag-inginit dahil sa tindi ng sakit. At merong, tandaan nyo, pakinggan nyo daw, merong wailing and sa Tagalog ay may mga sigaw. Hindi siya sigaw ng tagumpay, sigaw siya ng sakit. It's a shout because of pain. Kaya sinabi ni Jesus Christ dito, kung meron lamang isang tao sa bilyong-bilyong tao, kahit sa 99 na tao na magsisi, ang buong kalangitan ay parang nanalo ang team ni Buboy sa basketball. There's a joy. Because it's very important to repent. Now, in Luke 24, verse 46 to 48, Luke 24, verse 46 to 48, pakibasa ako. Sino nakakita na? Grace, can you read? Verse 46 to 48, Luke 24, 46 to 48. And said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations, beginning of Jerusalem. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Okay, thank you, Ate Grace. Ang sinasabi lamang dito ni Jesus Christ, bago yung itong verses na binasa ni Grace, these are the Great Commission. This is the Great Commission, according kay Luke. At gusto kong pansinin nyo na bahagi ng Great Commission is that repentance and remission of sins should be preached. That's the Great Commission. Repentance and remission of sin should be preached. Now, kung titingnan ninyo ang maraming mangangaral ngayon sa maraming simbahan na makikita nyo sa YouTube, makikita nyo sa Facebook Live, karamihan ng preaching, wala ng repentance. Pero ang sabi ni Jesus Christ dito, Great Commission, repentance and remission of sin should be preached. So, yun lamang yung mga passages na makikita natin. And next week, titingnan natin yung ibang mga mangangaral sa Bible. Pero this morning, nakita natin kay John the Baptist at higit sa lahat sa ating Panginoong Kristo. Did they preach repentance? Yes or no? Did these people, these two characters that we studied, did they preach repentance? Clearly, they preach repentance. So, ang gusto lamang natin patunayan ngayong umaga, ang repentance ay napakahalaga. Napakahalaga siya. Kasi pag nakating kayo ng iba-ibang simbahan, kahit ibang church, hindi na nagbibigay ng importance sa repentance. And meron kayong tanong, do you have any question? Any question sa ating naging lesson? So kung wala na, William, can you close us in a word of prayer? Dear Lord, we thank you for Brother Archie and
the students that have come here to learn more about your word and about our biblical repentance and saving faith. And we ask that you bless us as we serve you and worship you in your house today. And fill Brother Archie and Dan with your Holy Spirit. And I ask that you help us to worship you in spirit and in truth. In Jesus' name.